Alright mga kababayan, once again magandang araw po sa inyong lahat. At ito na po ang hinihintay po ng lahat. Breaking news po tayo. Speaker Martin Romualdez, papalitan na. At syempre, ang ating Vice President Inday Sara Duterte mukhang muling sinampal. Muling sinampal ng katotohanan. Ito pong si Presidente Bongbong Marcos. At ito na nga po mga kababayan, sa isang balita po ng DCRH News, pagpapalit ng liderato ng Kamara, tuloy na sa pagbubukas ng sesyon. Malakas ang ugong na ang papalit bilang House Speaker ay si Deputy Speaker Faustino Bogie T. ng 6th District ng Isabela. Una nang lumutang ang pangalan ni Ronaldo Puno ng 1st District ng Antipolo, Vincent Franco Duque Prasco ng 5th District ng Cebu, Toby Chanco ng Nabotas at Alfredo Albi Benitez ng Bacolod para sa posisyon. At ito pa rin po ang isang balita bago po tayo magbigay ng reaksyon. At ito po, galing po ito sa bata-batang congressman ng Cavite na si Congressman Kiko Barsaga na may bagong House Speaker na. Ayan, breaking talaga ito mga kababayan ko. New House Speaker, Congressman Bogie T., close friend of Martin Romualdez and party mate of President Marcos, is set to be the new Speaker of the House. So, ayan po mga kababayan, katulad nga po ng panawagan po ng mga kababayan natin Pilipino na dapat nang palitan itong si Speaker Martin Romualdez. Pero hindi po dyan natatapos mga kababayan ko dahil handa po ang mga Pilipino na singilin siya kung talagang siya ay kumukuha ng 25% na komisyon dito sa flood control. Sa lahat po ng mga supply ng speaker ay kailangan niya pong panagutan, lalong-lalo na po yung maanumalya na 2025 national budget natin. Hindi po natatapos sa pagbaba ni speaker ang laban po ng bawat Pilipino. Kailangan niyang panagutin, kailangan niyang panagutan ang kanyang pagkakasala, mga kababayan. Kaya tagumpay pa rin ang ginagawa po ng ating mga kapatid diyan po sa harapan po ng Kongreso. Gusto talaga nilang palayasin na itong si Speaker Romualdez. At ulitin po natin, hindi lamang pagpapababa po sa speaker kung hindi po matuldugan na ang korupsyon. Dahil nga po mga kababayan ko, itong magpinsan, itong si Marcos Jr., itong si Romualdez, itong si Saldico ay kailangan panagutan po nila. Sa ngayon po kasi mga kababayan ko, ang nangyayari po kasi ay ito pong si Marcos Jr. ay naghuhugas ng kamay. Mga kababayan, sinasabi niya na handa daw siya or kung hindi lang siya presidente, ay sasama daw po sa mga rally. Aba naman, teka muna. Di ba ito isang malaking kalokohan? Alam mo, ikaw na nga yung pinagraralihan dahil sa korupsyon sa iyong gobyerno, naman ang kapal naman ng mukha, nasasama ka pa. Ano yan? Isang malaking kalokohan yan, mga kababayan. Dahil unang-una, ikaw ang mastermind din dahil ikaw ang pumipirma. Ikaw ang pumipirma ng mga budget natin. Imposibleng hindi mo alam yan. Diba? Imposibleng hindi po alam nito ni Mr. President ang mga insertion sa budget natin. Ang ginawa po ni Speaker Romualdez ni Saldico sa BICAM, mga kababayan, kailangan po nilang panagutin dahil galit na ang mga kababayan nating Pilipino. Hindi po uubra na bababa lamang, papalitan lamang itong si Speaker Romualdez. At marami po ang nagdududa dito po sa papalit na speaker kay Congressman Bogie T. Dahil ito daw po ay kaibigan po ni Martin Romualdez. Well anyway, ay titingnan po natin ang magiging performance ng bagong speaker. Subalit kaduda-duda rin daw dahil party mate of the President Marcos. Kapartido rin po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo naman itong si Bongbong Marcos mukhang
laging walang alam dahil tinatanong niya, ba't ba tayo napunta sa ganito, sa matinding korupsyon na ito? Unang-una, dapat tinanong mo yung sarili mo kung anong klaseng leader ka ba. Kung yung pagiging leader mo ba, ay kung talagang para ka sa taong bayan, or dyan sa mga kamag-anak mo, or sa mga mayayaman lang. Hirap na ang mga kababayan natin Pilipino. Diba? Yung iba talagang nagtatrabaho pa ng overtime o para lang madagdagan yung sahod dahil kinakaltas na buwis sa kanila. Pero kayo nagpapakasasa. Uulitin natin. Diyan po sa issue ng flood control, abay hindi lamang po ang dapat managot ay yung mga kontraktor, district engineer, panagutin din natin ang iba pang mga congressman. At lalong higit, ito pong si Speaker Martin Romualdez at si Mr. Bongbong Marcos. So, ilalaglag na kaya talaga ng tuluyan or marami pang kakanta? Babaligtad na ba itong mga congressman, mga kababayan? At titingnan din natin ang performance nitong si Congressman Bogie T. Alam niyo po, nang matanong po itong ating Vice President Inday Sara Duterte, kung dito po, kung anong masasabi niya kay Kiko Barzaga, ay ito po, titingnan po natin ang kanya pong interview. Aware po kayo sa recent moves po ni Cavite Representative Kiko Barzaga sa House. Parang china-challenge niya po kasi yung leadership ni House Speaker Martin Romualdez ba? Dapat lang. Dapat lang talaga. Dahil nakita niyo naman yung budget 2023, 24, 25. Malamang agawan na naman yan ng budget sa 2026. So ayan po mga kababayan, kung tatanungin nyo po talaga ang ating Vice President Inday Sara Duterte, abay talagang dapat lang palitan na dahil sobra na. Matindi na po yung panggagahasa ng ginawa nila dito sa budget natin. 3 taon po, puro kabalbalan ang nangyari sa budget po natin. Diba? Mismong galing na po yan sa ating Vice President Inday Sara Duterte. At sinasabi niya nga po na 2 tao lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Subalit yan po ay ayaw paniwalaan ng mga congressman. Ayaw paniwalaan at pilit nilang pinagtatanggol itong si Saldico at itong si Speaker Romualdez. At ngayong po na sila po ay nabisto na, nabuko na ng taong bayan, ay hindi ko po alam kung ano pang iaharap nito. Ano pang iaharap nitong mga to sa mga mamamayang Pilipino? At lahat yung mga past budgets natin, nakita natin na it was under the leadership of Speaker Martin Romualdez. So ganyan po kabulok yung ating Speaker Martin Romualdez. Kaya po dapat po talaga ay pinapalitan na. At sana nga po mga kababayan ko, ay makakuha naman kayo ng magandang pamalit. At uulitin natin, hindi lang tayo papayag na palitan. Pababain niyang si Speaker, kung hindi, panagutin. Mga kababayan ko dito sa mga maanumalyang budget na ito, dito sa flood control na ito, mga kababayan. Kaya patuloy po ang mga kababayan natin na nagsasagawa po ng iba't ibang rally. Sa September 21, meron pong sa Luneta Park, may magrarally sa Liwasan, may magrarally sa EDSA Shrine. Galit na po ang mga kababayan nating Pilipino, hindi lamang po dito kay Speaker, maging dito po kay Bongbong Marcos. At sinasabi pa daw po na itong mga nagrarally ay pabor pa daw po kay Bongbong Marcos dahil suportado daw ng korupsyon, kaya mag-ingat, suportado ang korupsyon. Kaya mag-ingat tayo mga kababayan sa rally na sasalihan natin. Baka mamaya yan ay ginagamit lang din or ginamit lang din nila para magtagal pa sa pwesto itong si Bongbong Marcos na alam naman natin mga kababayan ko na siya ang pangunahing salarin dito po sa budget ng flood control projects. Ituloy po muna natin ang ating Vice Presidente. Hindi mamatay-matay yung issue ng ouster attempt dito sa Kamara. Kayo po ba may personal po ba kayong bet for the speakership? Wala, hindi ako, masyadong madami kaming inaasikaso sa Office of the Vice President para ko isipin kung anong nangyayari sa House of Representatives. So ayan po, malinaw po mga kababayan, dahil po sa kasagutan po na yan ng ating Vice President Inday Sara Duterte, na talagang nakapokus lamang po siya
sa pagtatrabaho, sa pagbibigay po ng serbisyo sa ating mga kababayan Pilipino. Kanina nga po doon po sa yung OBP budget ay mga kababayan, siya lamang pong mag-isa ang humarap. Kahit na po nga itong si Kulot, napakaraming itinatalong, no? Muli, huwag niyong kakalimutan na nagpo-propose ng budget. Kung may mga tanong kayo, mga milyon-milyon, sa hearing dapat doon sa confidential fund, doon nyo yan tinanong. Subalit matapang kayong hinarap ng aming Vice President Inday Sara Duterte. At 1 oras lamang ang itinagal ng hearing na yon, kaya wala po. Parang bigo na naman po sila na ipahiya ang ating Vice President Inday Sara Duterte sa live, mga kababayan. Ito ang katunayan ng Office of the Vice President ay patuloy ang pamamahagi ng tulong ng serbisyo sa ating mga kababayan Pilipino sa anumang panig ng Pilipinas. Kaya nga po, dapat ay mag-isip-isip po yung mga kababayan natin, no? Sa lahat po ng mga binato nila sa ating Vice President Inday Sara Duterte, eto na po, mukhang bumalik po sa kanila lahat dahil napakatindi na pala ng problema ng bansa natin, subalit sila nakatutok pa rin sa mga Duterte. Yun ang kagandahan, mga kababayan ko, no? Talagang hindi po natutulog ang Diyos, talagang may karma. Ika nga, di ba? Trabaho ng trabaho, yun po ang ginagawa ng Office of the Vice President. Hindi katulad ng mga congressman dyan na pinopolitika ang mga Duterte, ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon po, mga kababayan, di ba, marami nang kinasuhan dyan. Kinasuhan na si DOJ Secretary dyan, o si DILG Secretary, si Torre, kinasuhan na po yung mga yan. Talagang may panahon talaga. Sabi nga may panahon talaga, mga kababayan, sa lahat ng bagay. Kaya siguro, maiisip din nila ngayon kung ano yung ginawa nila sa mga Duterte ay babalik po sa kanila. Ituloy po natin ito. Other matters, ma'am, baka mayroon din po kayong comment dun sa independent commission po ng Pangulo, yung composition, baka may any comment kayo, ma'am? Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng Truth Commission o ng anong komisyon yan? Alam niyo po, nagustuhan ko po itong komento na ito. Nagustuhan ko po yung komento ng ating VP Inday Sara Duterte. Diba? Presidente ka, alam mo na lahat ang nangyari. Diba? Maghihintay ka pa ba ng isang Truth Commission? Dapat ikaw pa lang may mga hakbang ka na. Dapat patagal mo lang sinibak sa pwesto yung pinsan mo. Diba? Habang pinaiimbestigahan. Dapat yun ang unang-unang ginawa. Diba? Wala. Magtatagal pa ito Yung ganito, yung mga independent body na ito, magtatagal pa po ito, mga kababayan ko. Pero sana naman, maparusahan ng lahat. Ang tinutumbok lang ng ating Vice President Inday Sara Duterte dito ay yung kanyang political will. Magkaiba po sila. Kung sakaling maupo po ang ating Vice Presidente bilang Pangulo, magkaiba po sila ni Bongbong Marcos. Dahil napakahina po ng decision making ni Bongbong Marcos. Yung po ang kulang sa kanya. Siya po ay isang mahinang leader, hindi po katulad. Nakikita nyo na kay Inday ngayon kung gaano siya agresibo. Mahina, mga kababayan, mabagal ang aksyon. Mabagal maghanap ng kasagutan sa kanyang mga katanungan. Kasi, di ba, yung problema na ginawa niya ay sa ating pa mga Pilipino tinatanong kung bakit tayo nagkaganito. Yan si Bongbong Marcos, mga kababayan. Kaya ang layo po talaga, mga kababayan ko. Kaya po yung mga Pilipino ay naiinip na sa 6 na taon neto ni Bongbong Marcos. At ngayon nga po na talagang sila po ay nahaharap. Ang ating bansa ay nahaharap hindi lamang po sa krisis ng korupsyon, krisis ng politika. Krisis din po sa mga leader. Dahil ang leader po natin ay mahina. Katulad po ni Bongbong Marcos. Mabagal. Mabagal magdesisyon. Tuloy pa po natin. Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng Truth Commission o ng anong komisyon yan? Actionan mo kasi kaagad dapat yan Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, nagpumili siya ng
speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Malinaw mga kababayan. Kung ikaw presidente ka, sinabihan ka na pala ng iyong vice presidente na bakit ka pipili ng speaker na may kaso pala ng panunuhol, bribery. Di ba? Doon pa lamang po, malalaman nyo na eh. Ba't ka kukuha ng isang speaker ng may kaso palang kinakaharap ng bribery, panunuhol? Ibig sabihin, hindi siya nakinig mga kababayan ko dito po sa ating Vice President Inday Sara Duterte. Tingnan nyo na kung ano nangyari sa bansa natin. Nagkalechi-lechi po mga kababayan. Di ba? Nagkalechi-lechi ang budget ng Pilipinas, ang mga proyekto. Hirap na hirap po tayo makahabol sa pag-asenso dahil po itong si Mr. President ay hindi pala marunong pumili. Hindi pala marunong pumili. Kulang ang kanyang kaalaman sa pagpili ng kanyang mga tauhan, di ba? Sa pagpili ng kanyang makakasama para sana makapaunlad ang bansa natin. Hindi porke kasi pinsan mo ay gagawin mo ng speaker, no? Speaker of the House. Dahil nga, paano nga naman kung may kasong kinakarap ng bribery? Di dapat tapusin niya muna yan. Tapos kung gusto niya tumakbong speaker, ganun dapat. Kaso, yung pamimili ni Bongbong Marcos, hindi niya sinasaalang-alang. Di natin alam kung itong si Mr. President, takot dito kay ano. Kung takot pa dito kay Speaker Martin Romualdez, hindi po natin alam mga kababayan. Ang alam lang natin, hindi siya marunong pumili ng tao. At yun po ang isa po sa pinakang importante. Paano magtatagumpay ang ating bansa kung ang pipiliin nyo at nailalagay nyo sa iba't ibang departamento nyo ay mga palpak. Hindi po tayo magtatagumpay niyan. Lalo po tayong lulubog sa kahirapan. Maraming mga Pilipino ang magsasaper. Mabuti po kayo. Napakayayaman nyo. Nakatira kayo sa magagarang tahanan. Pero kung titingnan yung mga kababayan natin, nalulubog sa baha, hirap na hirap makabili ng mga pagkain dahil sa sobrang mahal ng presyo, yung po dapat ang inuuna nyo. Di ba? Ganun lang kasimple. Ituloy pa natin ang ating Vice Presidente. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba, Presidente ka ba, ilalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Na-racketeering din. Napakalinaw, di ba? Racketeering, mga kababayan. Anong nangyari? Alam mo nang may kaso ng panunuhol. Nilagay mo pang speaker. Anong nangyari sa budget natin? Racketeering din, sabi po nating Vice President Inday Sara Duterte. Nagkalechi-lechi yung budget natin, mga kababayan. Ang tanong ngayon dyan ay dapat pong maimbestigahan simula po nang maupo itong si Marcos Jr. Dapat po maimbestigahan itong budget ng 2023, 24, 25 dahil nga po itong maanumalyang budget ng 2025. Dapat yung taon na yan maimbestigahan kung saan napunta. Kasi kung may mga proyekto naman, syempre, meron naman, nakasulat naman yan dyan. Andiyan naman sa mga computer nyo kung ano-ano mga proyekto. Kung magkano yung binigay, dapat po talaga ay i-audit natin ang naging takbo kung saan napunta yung mga budget na yan at kung saan nila ginamit. Kasi ngayon po ang nangyayari ay lagi pong napapatunayan natin na nakabantay po sila sa budget po ng Office of the Vice President. Pero yun naman po mga kababayan ko ay talagang nakalusot po at talagang malinis. Dahil yan po ay audited ng COA. Yan po yung hindi maintindihan ng mga makakaliwang grupo. Hindi po nila matanggap na malinis ang paggamit ng Office of the Vice President ng budget. Hindi po nila matanggap yan. Yan lamang po ang kanilang ipinupukol mga kababayan. Dahil alam po nila sa 2028 pagka itong si Inday Sara Duterte ay naging nagbalik, naging Pangulo ng Pilipinas, mahihirapan na naman po silang magparami, makapenetrate. Yun po ang kanila pong pinapangamba, mga kababayan ko. Tuloy natin. Yung budget natin.
Tapos, syempre, sumabog na. Hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya. In a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. And then, ang ginawa niya is nag-change topic siya. Grabe naman yun, mga kababayan. Bilang presidente, sinabi mo na na may kakaiba, nalaman mo, na may kakaibang nangyayari. Example nga dito sa DepEd, pero nag-change topic siya. Ano yun? Maang-maangan? Patay mali siya? O kasabwat? Di ba mga kababayan? O kasabwat sa mga nangyayari? Ganun lang kasimple yun eh. Kung ikaw talaga ay nakatutok ka sa departamento, katulad ng dito sa Department of Education, sa DepEd natin, may problema pala sa budget, nagka-problema. Bakit hindi mo ito pinuksan? Bakit hindi mo ito inalam? Bakit hindi ito pinag-usapan kasama ng mga gabinet para sana masolusyonan? Alam niyo po kasi ang nangyari ngayon, dahil nga rin po sa pagbubulgar po ng ating Vice President Inday Sara Duterte, diyan na 2 tao lang ang may hawak ng Pilipinas dahil sa maanumalyang 2025 national budget natin, tapos dito, ang pinakamalupit sa flood control, ang bahain po tayo, ay nahirapan na po silang lumusot. Nahihirapan po silang lusutan. Kaya ang ginawa ni Mr. President ko, gumawa ng paraan para labanan ng korupsyon. Yung korupsyon kasi ginawa ng kanyang administrasyon eh. Paano mo ngayon lalabanan yung korupsyon na ginawa ng mismo dyan sa iyong administrasyon? Hindi ka pwedeng maghugas ng kamay, Mr. President, uulitin namin dahil ikaw ang pumipirma ng budget. Hindi pwedeng hindi mo alam kung ano ang nangyayari, kung saan gagamitin ang mga budget na yan dahil yan ay iyong trabaho. Trabaho na inatang sa iyo ng sambayan ng Pilipino na nagtiwala sa iyo, pero anong ginawa mo? Ginamit mo yung pagiging tamad mo. Kasi kung hindi mo alam, tamad ka, hindi mo binasa siguro. Di ba? Dapat talaga yung leader natin, mga kababayan ko, yung kanyang political will, yung kanyang merong tigas. Merong tigas. At saka meron talagang puso para sa mga mamamayang Pilipino. Hindi mo pipirmahan ang pera na nilalabas sa mga budget na yan kung hindi mo alam kung saan mapupunta. Kung hindi mo alam kung saan ginagamit. Abay, nakakahiya ka kung ganun. Diba, Mr. President? Tuloy natin. So, anong pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Alam mo yung nakita na kung paano kinuha, nagbubulag-bulagan pa, ibig sabihin kasabwat yan. May pinoprotektahan o kaya kasabwat. Ganun lang yun. Kita mo na eh. Andyan yung budget kung paano kinuha, magbubulag-bulagan ka pa. Aba naman. Kaya may pananagutan ka. Napakalinaw po mga kababayan na may pananagutan talaga ang ating Pangulo sa lahat po ng mga kabalbalan na ito sa budget natin. Hindi siya po pwedeng maghugas ng kamay dito. Hindi siya po pwedeng laging walang alam. Hindi siya po pwedeng tayo pang mga Pilipino ang tatanungin kung bakit tayo napunta sa ganito. Di ba napakakapal ng mukha, tayo pa yung tinanong, ikaw ang gumawa ng sarili mong problema, tapos kami ang tatanungin mo? Aba, sayang ang pinapasahod sa iyo ng mga mamamayang Pilipino, sayang ang pagtitiwala sa iyo. Kayo, kung hindi mo na kaya ang trabaho mo, abay dapat mag-resign ka na. Kung alam mo sa sarili mo na hindi ka na fit para maging Pangulo ng Pilipinas, nasa sayo naman yan. Pwede ka namang mag-resign. Kung hindi mo na kaya dahil nakikita namin palaki ng palaki ang problema ng bansa natin. Pero hindi mo kayang solusyonan dahil mabagal kang kumilos. Abay, galaw-galaw din. Diba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung
sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin ninyo yung budget. Tapos panagutin mo na yung mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dami dyan, may bahay sa abroad. Diba? Masyado siyang hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang Na-real to ka na naman. Ha? Hindi mo daw alam kung ano ang gagawin. Oh. Hindi mo daw alam kung ano ang gagawin, Mr. President. Na-real to ka na naman ng Vice Presidente. Mabuti pa yung Vice Presidente, alam kung paano yung mabilis na action. Pero siya, hindi niya alam kung ano yung kanyang gagawin. Ang sakit nun, mga kababayan, na manggagaling sa Vice Presidente mo na hindi mo alam kung anong gagawin mo sa mga ganitong pangyayari, sa mga ganitong sitwasyon. O, ay sayang naman yung mga advisor mo dyan, di ba? Sayang naman yung pinapasahod natin. O. Tapos panagutin mo na yung mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dami dyan, may bahay sa abroad. Diba? Masyado siyang hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas eh. Pero alam niya lahat to, ma'am. Alam nga nung bata na nakikinig lang at nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng budget. Presidente pa, hindi niya alam. Napakalinaw po mga kababayan, di ba? O kahit nga yung mga anak ko, pagka tinanong nyo, alam kung sino ang may kasalanan O, tapos si Bongbong Marcos, na tayo ang tatanungin kung anong nangyayari. Tanungin mo yung sarili mo, Bongbong Marcos, Mr. President, kung ano talaga yung pinagagawa mo, kung bakit tayo nagkaganito. Oh, hindi po pwedeng magmahang-mahangan, mga kababayan. Hindi po pwedeng laging walang alam. Sa lahat po ng leader, Sa lahat po ng leader, hindi lamang sa leader ng bansa natin, hindi po pwede na lagi kayong walang alam. Hindi nyo alam. Oh, kailangan alam nyo kung ano yung nangyayari. Oh, at handa nyong gawan kaagad ng paraan, solusyon para matapos ang problema. Hindi yung papatay-patay sa kangkungan. Oh, tuloy natin. Pero ma'am, di ba too late na po ba yung ginawa ni BBM? And of course, dapat po ba talagang kasuhan na si Speaker and si Sandy ko sa mga ginawa nila? Actually, hindi na nga siya too late eh. Nothing na nga siya eh. Nothingness na ang ginagawa ngayon. Kaso, the Speaker was your campaign manager in 22. Were you not aware of these issues before? Hindi naman siya naging speaker noon eh. I mean yung bribery po, kasi na-mention yung alleged bribery. Were you not aware during the 22 campaign? I do not remember the exact time kung kailan ko nalaman yung case doon sa United States kung saan nabanggit yung pangalan niya sa pagtatanggap ng bribery for the cases that were filed here in the Philippines. Pero hindi naman kasi ako ang pumipili ng speaker eh. Ang pumipili ng speaker ay ang presidente. Correct. Diba? Pumipili ng speaker natin. Itong si presidente. Dapat noon pa lang, sa maraming kabalbalan, mga kababayan ko sa budget, doon pa lang tinanggal niya na. Kung talagang siya ay may pakialam sa ating mga Pilipino. Pagka ganyan, walang pakialam yan. Diba? Pinatagal niya pa lang ganito, 3 taon. Hinayaan niya pa na maiboto pa muli ng 28th Congress. Sablay ka na nga sa sa 19th Congress, tapos pinagbigyan mo pa sa 28th Congress na pamunuan ng leadership ng ng Kongreso. Hindi ko alam talaga mga kababayan kung anong klaseng leader ito si Bongbong Marcos. At naging campaign manager lang naman siya by default eh, kasi siya yung president ng partido ng Lakas. Ma'am, yung Any more questions? po sa Senate, ma'am. Senate po ma'am. Sa Ano Senate. naman? Hindi naman tapos yung Decrease. meron na namang Senate. Sinabi niya ni SP kahapon, napaka na lang daw ito ng minority. Kaya medyo napikong si Senator Bato.
nagkaroon ulit ng heated argument yesterday. Hindi ko rin sinusundan kung anong nangyayari sa Senate. Pero nandun ako bukas, sabihan niyo yung mga kaibigan niyo sa Senate. Hindi for budget hearing. Meron lang akong bibisitahin na senador. Sino po, ma'am? Ay, hindi ko pala banggitin yun kasi baka tumagal ako doon. Mamadali ako. May isa lang. Si Senator Amy? Amy, ma'am. Hindi. Hindi si Senator Amy. Senator Amy, katext ko yan araw-araw. Senator Robin. Hindi si Senator Robin. Magkikita kami sa rally sa Japan. May rally. So ayan po mga kababayan, yung ating Vice President nandoon, mismo siya nagsabi sa Senate bukas. So alam niyo naman din ang hinaing ng mga kababayan natin Pilipino kung ang pag-uusapan po ay itong Senado natin dahil dismayado po yung mga kababayan nating Pilipino doon po sa mabilis na rigodon. Na pagkatapos mapangalanan ni Saldico at ni Martin Romualdez, nagrigodon kaagad, naging Senate President itong si Tito Soto at nakita niyo naman po yung hearing, mga kababayan ko, na talagang hirap na hirap siya ipagtanggol yung sarili niya. Alam niyo na parang ikaw yung teacher pero hirap na hirap ka. Hirap na hirap ka doon sa mga estudyante mo at hindi ka maipagtanggol man lang ng mga kasamahan mo doon. No? Dahil mga kababayan ko, marami rin dismayado sa pagkakatanggal ni Blue Ribbon Chairman Senator Rodante Marcoleta na pinalitan naman ni Senator Ping Lacson. No? At itong si Soto ay gusto na rin po mga kababayan natin, mga kapwa ko Pilipino, na palitan na kaagad. Yan po yung mga balita natin ngayon. At kung kayo po, bago po natin tapusin yung video natin, kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, sino po ba ang napupusuan nyo na maging Senate President? Ito po ba si Tito Soto or itong magaling nating si Senador Alan Peter Cayetano? At ang isa pa pong katanungan sa mga kababayan ko dyan ay sino po ba ang mas maganda na humawak ng Blue Ribbon? Si Senator Ping Lacson po ba o ang dating chairman na si Rodante Marcoleta, ang ating minamahal na senador? So ayan po mga kababayan, please i-comment nyo na lang po dito at mababasa po natin yan. Muli, magandang araw po sa ating lahat. Maganda po tayo sa mga susunod na araw, sa mga malalaking rally. Ayan, at lagi po tayo mag-iingat. Yun lamang po at magkita-kita po tayo sa mga susunod po nating live stream. Maraming salamat po sa inyong lahat.